What's up guys? Panibagong video na naman ang gagawin natin for today's. Ngayon may order tayo ng 8 table. So gagawa tayo ng standard table na letter K frame. Ang sukat nga pala nito is 120 cm length and 60 cm width and 75 cm height. Usually standard, ganito yung standard namin na ginagawa na table. Ang frame na is letter K. So ayan, first is wine-welding muna natin yung frame. Syempre iyan ang una nating bubuuin. Taking lang. Tapos ang sukat ng frame na yan sa taas is 56 cm. Yung pinakang base footing natin is 60 cm. So diyan natin ginagawa kasi may design yung pinakang table natin, guys. So kung magdi-DIY kayo, lagi kayong magpapa-adjust ng 1 or 2 cm both side para mas magandang tignan, hindi siya yung pantay na pantay. So dito binuo na natin yung frame. Makikita nyo naglagay tayo dyan ng brace sa bandang likod kasi pwedeng paklamp yung TV monitor. Tapos yan, ikakabit natin yung pinakang brace niya sa likod. Usually na brace ginagamit namin is isa lang para tibay. Ang gamit na nga pala natin tubular is 2x2 yung pinakang brace, pinakang frame niya. Tapos yung mga brace niya sa likod at sa bandang likod ng tabletop is 1x2 tubular. Kakabitin natin to, design yung K, yan may sizes yan, yung sukat niyan. Kapag gumagawa kami ng ganyan design is nagdo-draw kami para doon namin i-layout para makuha namin yung tamang size. Next video natin gagawa tayong video na ganun para matutunan nyo din kung paano ba natin ginagawa yung mga iba't ibang design ng frame. So gagawin na lang natin siguro ng separate video. Okay. So ayan, kung nakikita nyo na i-weld natin letter K siya. Tapos may butas yan, lalagyan din natin ng takip yan. So ito nga pala is pag wine-welding ko is kumakain lang ako ng oras siguro mga around 30 minutes o 40 minutes siguro. Ganun lang yung kinakain time para mabuo natin yung isang frame. Kaya mabilis lang natin gawa kasi medyo sanay na tayo, ganun. So kung gusto nyong gayahin to, madali lang naman siya. Sundan nyo lang yung procedure nito at saka yung details. So hindi natin kailangan ng malakas na amperahe dito kapag wine-welding natin. Laging ang amperahe natin dito is naglalaro lang sa 60 to 70 to 75 depende sa tira ng welding nyo. Pero pag nagwe-weld kayo ng tubular is mas better kung mahina lang yung amperahe gagamitin nyo. Kasi pag malakas yung ampere nyo nga gagamitin nyo sa tubular is may tendency na magkabutas-butas yung tubular na we-weldingin natin. Kaya I suggest mga 60 to 70 ampere lang yung gagamitin natin para kapag winelding natin siya, hindi masyadong masusunog yung bakal, hindi masyadong mabubutas. At iyan na nga, kinabit na natin yung takip dun sa part na yun, sa taas na yun sa paa. Dito ipupulweld na natin yung taas. Ayan, kung makikita nyo. Tsaka lalagyan na natin siya ng 4 na kabitan ng screw. Yung nagputol tayo ng 1x1 ng screw para sa lagayan ng tornilyuhan niya, doon natin ipapakapit yung plywood na puputulin natin mamaya. Ang gamit nga pala natin ng plywood is 3/4 na plyboard. Hindi tayo gumagamit ng marine kasi nga medyo pricey siya. Yung ordinary na plywood lang ang gamit natin. China brand siya. Ang range pricing nga pala ng plyboard dito sa amin is nasa 1,000. Ang tubular na 2x2 naman is nasa around 600. Then ang 2x1 naman is around 400. Kaya kapag yung total price na gagamitin nyo is nasa almost lang din, siguro hindi kayo uubos ng 2,000 talaga sa Basta may proper tools lang kayong gagamitin, makukuha nyo yung gusto nyong table. At dito, magkakating na tayo ng table, gumamit tayo ng circular saw. So, ayan. Yung circular saw na yan, may tamang paraan ng paggamit dyan. Siguro, i-separate na lang natin yung video kung paano ba tayo gumagamit ng circular saw para makuha natin yung perfect
na sukat ng tamang pagkat niyan, kasi hindi mo makukuha yung perfect cutting yan kung hindi mo rin alam din gamitin, di ba? Kaya gagawa tayo ng video niyan para diyan sa paggamit ng circular saw. So ayan, yan yung design niya. Meron diyang curve sa unahan para yung pinakang design niya is maayos at maganda, may dating. Kumbaga hindi siya yung parang normally na rectangle lang na table, di ba? Mas maganda pa rin yung may design. Dito gumamit naman tayo ng jigsaw para doon sa mga cutting ng mga pa-curve at sa likod yung curving niya. So ayan. So dito tapos na natin masilihan yan. Ayan, lahat yung binatakan natin ng polytop. So 8 table nga pala yung ginawa natin dyan sa day na yan, sa half day na araw na ginawa natin. Dito pala kaya yung body filler yan, polytop yung ginagamit pang sasakyan para makinis siya, at pagka primer natin at pininturahan is buong buo siya. At dito na finish top coat na natin siya. So ayan. Ayan yung table, 8 table natin. Finish yung top coat na siya, naka-epoxy primer na rin siya. Standard size. Automotive Yan lacquer yung na standard table natin. Kung napapansin nyo. Ayan. Let's go. Diba? Solid yung paint nyan, Brad. Ayan. Heavy duty. 2x2. 2x2 tubular. Ito is 1x2. 1x2. May 4 tayong lagayan ng tornilyuhan. Yun. Ayos. So, isa-set up na natin to. Ito, wood top niya. This is wood top. Noble cherry code. Pick up. This pick up today. Ayun, ganyan lang. Ito yung finish niya. Ayan, Noble Cherry. Wood design. Solid yan, guys. Ang order sa atin is 8 pieces. So, ayan. Ayan. Kulang na lang nito ng mga cable grommet. So ito yung cable grommet. Yan. Pagkita lang natin dito. Yan. Ganyan lang sa cash. Simple ka install. So ayan. Goods na yan.